Tama Ipa-prioritize mo ba kung hindi importante? Importante. Importante. Sa mga tweet, inalis mo yung, sinuspindi mo yung collection ng excise tax. 160 billion. Opo. Paano ngayon yung gamit nito na patungkol sa ordinaryong mamamayan? Eh, masasakripiso yan, Sen. Nagsasakripisyo yun. Opo, oo. So mag-a-add sa sufferings. Yes po. Oh, pasakit talaga yan. Ano yung suffering sa Tagalog? Pasakit nga raw po yan. Pasakit. Oo. So panibagong pasakit Ay, tsak po yan. Tsak po. sa nararamdamang kadalamhatian ng ating mga mamamayan. Opo. Kailangan ba na ano mo? Kaya nga sinasabi ko, nakikita ko yung sa Rotterdam Refinery na nandito sa Singapore. Nakikita ko rin yung Petronas na ang kanilang mga tangke nandito lang sa Singapore. Oho. Sa Singapore lang ang kuha natin. Singapore at saka Bakit Malaysia lang pala. Napakalapit eh. bakit ka pupunta sa... Kaya nga sinasabi ko, di ko nga ayaw ninyong tatlo Opo. na... Kasi gusto namin diretso ho kami doon sa ihayag. Strait of Hormuz eh. Opo. O di, kukontrata na lang tayo ng isang diesel. Na kaya nga ang Ayan. transaction, Pwede. diesel to tank transaction. Ito yung permit na ibinibigay para manually ma-inspect niya yung nilalaman nung Anong tanker Nung mo? tangke. Opo. Oh. So lahat ng ito, statement of product availability, commitment letter to supply, lahat ng ito, authority to verify. Pag lahat ng ito na, pwede nang Pwede siya makipag-transaction po pwede ng... kinakailangan lang pumayag ang DOE na bigyan mo na nga nito. Huwag kayong aangal kayong dalawa o kayong tatlo, ha? Baka harangin ng tatlo yung bibilan niyan, ha? Baka, Baka nga ganun ang mangyari. Kaya natin dinidiscuss ito. Ayun. Samantalang itong sinasabi ko, hindi ko inaalis ang excise tax. Hindi ko inaalis ang VAT. Hindi masasakripiso yung priority projects, Sen. 45 pesos pa rin eh. Oho. Kung ang pag-uusapan, Rotterdam Refinery, Oho. base in Singapore. Oho. So meron siyang 4.6 pesos. Halos 5 piso per liter. Kung sa Malaysia naman, sabi ko nga sa iyo, at least may piso pa siya. Meron Pero pa hindi lugi. Kaya tinatanong ko sa inyong tatlo, bakit kinakailangan maging 110? Oho. SR, ang laki ng, aywan ko parang ang laki ng ibinawas ng mga sasakyan sa karsada, Sen. Parang marami ng tao ayaw bumiyahe eh. Bakit nga hindi magiging gano'n kung mahigit namang 100% ang in-increase ng Oo nga. ng diesel, di ba? Produktong petrolyo, 100 na yata rito, 110. 100 plus na po, mga ganon. Pagdating mo sa probinsya, kasi umuwi ako sandali, Opo. nakiramay ako doon sa isang kamag-anak na yumao. Pagdating ko sa may bandang Hirona, 110 ang nakita ko eh. Nako. Yes. Kung mentras lumalayo ka siguro dahil sa transport cost siguro yun dyan, Oho. Talagang pumapalo ng mahigit na 100 na ang presyo ng diesel at saka ng gasolina. Hindi ba kayo nagtataka kung ba't gano'n na nangyari? Well, Ang sabi hanggang kasi, sa pagtataka na lang tayo, Nelson. Oo, nagkaroon ng mahigpitan ng delivery. Walang makalusot sa Strait of Hormuz. Opo. At dahil dyan, ay pinoporsi nila, di ba, dyan, na Magkakaroon ng kakulangan ng supply. Magkakaroon ng kakulangan ng supply. Kaya, tumaas kaagad ng ganito. Oho. Pataas ng pataas nung isang araw. At bukas yan, Every day, ha? Bukas yan, at mga kababayan. Meron pa rin. 10 piso mahigit itataas sa diesel. At sa gasolina, mga 10 pesos po. Another taas. Edi sa bukas. pakatwid, kung halimbawa yung sa nakita ko sa Hirona Tarlac, 110, 120 na yun? Magiging almost hanggang abot ng 130 yan, Sen. Hindi. Ayun. Ano yung dahilan nga? Dahil nga sa isinara yung... Isa daw po sa dahilan yun. Sarado, ang Strait of Hormuz, wala daw po nakakadaan ng mga oil tankers. O, nandun na tayo, pag-usapan nga natin yung Strait of Hormuz. Nasaan ba yan, Jen? Ay, di ba nandiyan ho sa may gawin ng Iran, yung Pagitan ng Oman at Iran. Yan, yung dalawang bansa na Na yan. nagko-connect sa Persian Gulf at sa Gulf of Oman at Arabian Sea. Ayan. Tama yon. Kasi yung pagitan ng dalawang Gulf na yon, Persian Gulf,
sa ano yun, sa Iran eh. Kasi ang Iran, ang pangalan niyan, Persia dati yan. Matandang Persia po yan eh. Oo, yung Iraq naman yun, yung Mesopotamia yan. Eh, no? So, Gulf of Oman, merong malit na bahagi, yung pinagdugtong na dalawang Gulf na yun, yun ang Strait of Hormuz. Ayun. Opo. Kontrolado yan ng Iran. Ano yun eh, medyo masikip yun. Kaya madali niyang madali niyang bantayan yun eh. Opo. Ngayon, kung ang halimbawa, ang katwiran dahil sa nasara nga, o, teka muna, bukas naman yung isang daanan eh. Meron po pong bukod sa Strait of... Kasi yan, 20% daw po ng ekonomiya 20% lang yung dumadaan doon. sa Strait of Hormuz. Opo. Oo, paano yung 80% na dumadaan naman doon sa talagang highway? Sa ibang daanan. Ito kasi street lang ito di ba? Opo. Oo. Strait of Hormuz eh. Maliit nga lang daw po yan. O di maliit na lagusan. Kaya 20% lang. Paano yung National Highway naman? Na manggagaling sa magmula sa Mediterranean Sea, papasok ka ng Suez Canal eh. Oho. Babaybayin mo ngayon yung Red Sea. Hanggang sa makarating ka dito sa Far East. Hindi naman sarado ito Pero ayon sa inyo, saan ko narinig yun? Mas magiging malayo daw po iyan kumpara sa kung gamit natin ang Strait of Hormuz, mas malaki daw po ang itataas ng transportation cost kung yan daw po ang way na dadaanan. O di Sen. mabuti, nasabi mo yan. Yan, Pag-usapan natin ngayon. Yan, sige po, opo. Pag-usapan natin halimbawa, ikaw ang may-ari ng Shell. Okay. Opo, yan. Ikaw naman ang may-ari ng Chevron. Aha. Caltex dati, Petro, no? Yan. Oo, si Direk naman, Oho. ang may-ari ng Petron. Petron. Big three. Kayong tatlong pinakamalaki eh. Yes po. O pwede bang buksan natin ang ating mga libro, mga kaibigan? Okay. Malaman natin, ilan ang kinuha nyo dun sa Persian Gulf? Kasi malalaman natin dun kung ilan ang nakuha mo sa Persian Gulf. Oho. At yung nakuha mo sa Singapore. Ganito kasi yan, Jen, no? Opo. Dalawa ang malalaking refinery sa ating sa buong mundo. Opo. O ba't parang nawalan ka ng... Hindi, iniisip ko bigla kung saan yung Nag-isip ka kagad eh. Pandaigdigan ano yan. Ang Opo. pinakamalaking refinery sa buong daigdig, ito yung Rotterdam. Oho. Alam mo kung saan ang Rotterdam? Oho. Saan yan na son? Sa ating Rotterdam. Hindi ko alam yan. Russia. Bakit naman nagkaganyan kayo? Sinabi na natin kinakailangan Alam ko, ang Vietnam palawakin natin ang ating pag-uusap ngayon para makinabang ang ating mga kababayan. Yung Rotterdam, Saan ba yung Rotterdam? nasa Netherlands yan, kung nasaan si Pangulong Duterte. Ganun ba? Nasa Netherlands pala yung Rotterdam. Rotterdam. Andyan ang pinakamalaking refinery. Ng langis. Oo, tapos ang isa pang malaking refinery, ito yung Petronas na nasa Malaysia. Malaysia. Opo. Okay, ngayon, anong kinalaman nitong sinasabi nating dalawang refinery, Jen? Okay. Nelson? Isa pong dalawang punto yan So, sa ikaw muna mag-discuss. I-discuss mo yung Opo. Rotterdam Refinery. I-discuss ni Nelson yung Petronas Refinery. Oho. Tira. Rotterdam, andun yan sa Netherlands. Sabi nyo nga. At tapos Oo yung... nga, anong connection ang pinag-uusapan natin? Kasi kinakailangan nating i-dissect ito eh. Oho. Bigla kasing sumipa ng ganun na ganun lang. Ang sinabi ka, tika muna kasi sinara yung Strait of Hormuz. Oho. 20% lang ang nanggagaling doon Ang dumadaan nga po So dyan, kaya nga sabi ko sa'yo, sino may-ari ng Shell? Ikaw, Nelson? Ako po. ikaw. Ako. Shell. Mr. Sobarjaga, pwede bang ipakita mo yung libro mo kung ilan ang langis na nakuha mo sa Persian Gulf using the Strait of Hormuz? Okay. Oh. Baka mamaya 5% lang ang nakuha mo doon eh. Di ba? Sabi mo nga 20%, di ba? Hindi naman talaga malaking doon ko pala kinukuha sa... Kasi nga, alam ang ko, bulto ng aking alam galakan. mo, kaya ko sinasabi yung Petronas Opo. at saka yung Rotterdam, yan ang mga malalaking refinery sa mundo. Ngayon, itong Rotterdam, maraming tangke yan na nandyan sa Singapore. Nandyan ang tangke niyan. Okay. Diyan siya nag-iimbak ng maraming billion barrels ang nandyan sa Singapore. Oho. Kaya ang Singapore talagang napakaganda ng kanyang geographical Bastante pala talaga ang Singapore. Ano? Kasi siya sentro din siya. Mapagkain, mapalangis, Sentro siya, financial at saka pati sa shipping. Opo. Maski yung Petronas Malaysia yan. Oho. Refinery yan, marami din siyang tangke dyan.
Diyan kinukuha nung tatlo. Kayo, ikaw, kaya nga sabi ko sa iyo, gusto kong malaman sa libro mo, ilan ang kinuha mo sa Persian Gulf? At Nadadaan ilan sa ang Strait of kinuha mo sa Hormuz. Singapore? Ba, oo nga. Di ba? Oho. Kaya ganyan ang tanong ko kasi hindi po pwedeng sabihin na lang natin kinlose yung ano, nakuha mo lang 1% lang eh. O ibig sabihin kinuha mo lahat doon sa Singapore. Doon ang kuhanan eh. Kung Southeast Asia po ang pag-uusapan, yung malalapit na bansa sa atin, Eh Sen. tayo lang naman eh, hindi ba tayo Southeast Asia? Oo nga po, oo. Ay saan ba siya kukuha? Pupunta siya direkta, pupunta ng Rotterdam. Hindi, nandun sa Singapore ang Sa mga planta Singapore at eh. saka Petronas nga lang pala. Ngayon, ang ibig ko sabihin, halimbawa, ikaw, Shell, ikaw naman Chevron, si Direk, Petron. Oh, tingnan mo na. Saan ka kumukuha? Yan ang tanong ko sa'yo. Ah, Kasi kung halimbawa 100% ng langis mo kinukuha mo sa Persian Gulf, dadaan ka talaga ng Strait of Hormuz. Strait of Hormuz. Sa mga kapatid, wala ka na talaga. Hindi ba kailangan buksan natin yung ano mo, yung Libro. yung libro mo? Paano kung may papalitaw ko doon na wala ka palang kinuha doon eh? Kinuha mo lahat sa Pero saan yung supply ba doon sa bago makarating ng Petronas at saka ng Singapore, Sa mga refinery. sa mga refinery ito, di ba dumadaan din yung tanker doon sa way na yon o sa ibang way? Hindi nga, ang daanan nga yung Suez yung ano nga, yun nga yung major highway. Oo. Hindi naman sarado yun. Kasi ang sinara lang, Strait of Hormuz lang. Tingnan mo yung sinasabi ko, yung Rotterdam. Opo. Napakarami niyang tangke diyan sa Singapore. Diyan sa dam dumadaan. Papasok okay. siya ng Suez Canal papunta rito. Tapos nakikita mo yung Malacca Strait. Nandun na yung ano eh. oho. Andun na yung Singapore. At mula sa Singapore, nandiyan na kukuha ng China, kukuha tayo, lahat. Kasi nang malapit eh. Tama. So, ngayon, kailangan ipalitaw niyo yung mga libro. Nako. Eh, sikreto ho namin ito, Sen. Hindi namin pwedeng ipalitaw ito. Hindi pwede na mga isikreto mo sa atin. Kasi biglang biglang naging 110 eh. Kasi palilitawin ko sa iyo, Opo. kahit na hindi tayo magsuspindi ng excise tax. Kasi meron pa ngayong isang panukalang batas na minamadali na sususpendihin yung paggamit ng coconut Opo. yung ating biofuel na Biofuels po. galing sa coconut. Yung Nako, biodiesel. ay, Coconut ba yun? Biodiesel ata yung tawag, Sen. Coco diesel. Di ba? Kasi may mandatory na blending Opo, yung pure na gasolina o diesel. Oho, hahaluan yun eh. Ito'y para kumita yung ating Local producer po. Yung sa... yung coconut industry. Ito yung ginamit para Pero tayong batas dyan, Sen, na talagang obligado sila na ihalo ito eh. ito yung blend. Republic Act 9367, yung Biofuels Act of Okay. 2006. O yun, sususpindihin yun. Dako, mag-iiyakan ngayon ang mga stakeholders ng ating coconut industry. Oho. Babagsak yung farm gate ng Copras diyan, 'di ba? Oh, tama po kayo. Ilan ang manggagawa diyan sa coconut industry? At bakit mo kailangan suspindihin? 'Yan ang tanong. Kasi kailangan nating kwentahin. Pati nga yung sabi, excise tax. Magkano lang naman ang excise tax diyan? Magkano ang excise tax sa avatar mo, Nelson? Kasi ang malaki yung 12% VAT eh. Excise tax sa ata, mga 7% lang ata ito, Sen eh. Hindi, 6 pesos yata yan eh. 6 pesos per liter. Per liter yan. opo, Excise per tax liter yan. na pala. Oo. Samantalang kung halimbawa, hindi makasagot si Nelson na may-ari ng Chevron. Hindi ka makasagot din. Opo. Hindi rin makasagot si Direk. Kasi marami na nagtangka buksan yung libro. Ayaw pa buksan Di talaga yun, Sen eh. pwede na lang ang gobyerno kumuha na lang siya ng tanker. Ang usapan dito, vessel to tanker operation ito. Opo. Ibig sabihin yung vessel natin, Dadaan bibigyan doon ng sa permit ng karagatan, ng gobyerno. Halimbawa, kung talagang magkakahanapan na ng ayaw nyo magbukas na libro. Halimbawa, Quezon City. Opo. Sabi ng Quezon City, okay, bigyan nyo ako ng karampatang permit. Ako na lang ang... kasi kinakailangan magkaroon ng napakaraming pagsasaayos ng kontrata. Opo. Para sa ganun, yung vessel,
diretsong pupunta sa Singapore, anong gusto niya? Pupunta sa Petronas, Malaysia, o kaya yung Rotterdam? Oho. Doon siya kakarga. Opo. Magkakarga siya doon. Ako, kinuwenta ko na yung ano eh. Pati yung FOB na presyo ng liter. Kapag kukuha ka lang, mas mura yung Rotterdam eh. Ganun po. Oo. Alam mo yung cost niya per liter? Magiging. 29 pesos 83 centavos. No? Tapos, Plus po yun, Sen. hindi, tapos isama mo na yung maraming importation, distribution, and lahat. storage. Opo. May ganyan, ano? Opo. Storage deposit, broker's fees, SGS survey, warpage, ganyan, ano? Excise tax, Oho. BIR fuel marking. Nandyan yan eh. Meron Opo. pang VAT differential ito eh. Yung total landed cost, kung kukuha ka sa Rotterdam, tangke sa Singapore, ha? Opo, oo. Hindi ko sinasabing pupunta ka mismo sa ano. Sa Rotterdam, hindi po. Singapore. Hindi, yung mga tangke niya na nasa Singapore, 45 pesos and 35 cents per liter. Kaya nagtataka ako, May kita na po yan, Sen. May tubo na yung po yung petroleum company? O yun lang, ang landed cost lang siya? ang kanyang SRP, o pass on price siguro ito, Opo. 50 pesos. Kaya meron siyang 4.6 per liter, 4 pesos and 65 centavos per liter. Walang lugi ito ah. May kita pa pala sa doon, ano? Oo, bakit kinakailangan sumaltik ng 110 per liter? Kailangan i-justify nila to. Oo. Kapag ka naman kumuha ka sa Petronas, Malaysia. Opo. 33.39. Mas mataas ng konti. Oo. Pagkatapos mong ilagay lahat ang mga costas Mga nito, add-on, ang ano mo, 48, halos 49 pesos per liter. Sabi mo ng 50. Oo. Tapos ang ano niya, ang SRP 50, meron siyang piso per liter. Kahit saan mo kukwentahin, hindi lugi eh. May kita pa rin pala, Kaya no? tatanong ko ngayon, paano nangyari? Bakit kinakailangan po ninyong itaas ng 110? Saan po nyo kinuha? Lalo pa nga kung pag-uusapan natin, kanina may sinasabi si Nelson, 2 weeks ago, sinabi ng Pangulo, meron tayong 50 to 60 days na buffer stock. meron tayong stock. Yes po. 50 to 60 days. 2 weeks pa lang ang nakaraan eh. Bakit biglang naging 110? Kasi yan daw po yung dikta ng merkado, Sen. Kung magkano tinaas sa world market, agad-agad ay i-epekto daw po yun sa ating bansa. Dikta ng merkado o dikta ng kanilang ang kanilang kagustuhan na kumita ng limpak-limpak sa gitna ng pagdadalamhati Oho. at pasakit na dinaramdam ng ating mga kababayan. Well. Kaya nga sinasabi natin Oho. hindi ka naman kumukuha sa lahat ng ipakita ninyo sa libro nyo na 100% ng inyong supply nanggagaling sa Persian Gulf. Para lang ako maniwala na kailangan itaas mo ng 110. Na tumatagos nga lahat doon, ano? O, di ba? Oho. Anong ginagawa kaya nga may tangke ngayon sa Singapore eh. Dalawang malalaking refinery sa mundo ang meron tangke, sapat yun. Billion liters ang nandyan sa Singapore. O, ipaliwanag ito ng tatlong malalaking oil companies. Kasi magmi-meeting kami bukas eh. Tama pala yung, di ba, pinatawag yun, JECG ba yun? Tawag yun na Sabi ko kayo, JCEC. JCEC. Opo. Kasi yung batas ng EPIRA, Oho. merong JCEC. May ano yun, may connection sa diesel yun eh. Yan po yung Joint Congressional Energy Joint Congressional Energy Commission. Commission. Oho. Para ngayon may patawag natin pero palagay ko dahil meron kaming ginawang resolusyon Opo. na tinawag naming Protect. Kasama ako doon, vice chair ako doon dahil ako yung chairman ng Trade and Commerce. and Industry sa committee. Senate. Opo. So itong pinag-uusapan natin ngayon, itatanong ko rin sa kanila bukas. Kasi para lang ma-justify natin yung laki ng paglukso ng presyo, i-assume natin na ang inyong mga inventories, 100% kinukuha nyo sa Persian Gulf, doon kayo dumadaan sa Strait of Hormuz. Kung hindi naman ganon, bakit nga ganito kalaki? Oo nga, no? Ayun pala, Sen, ito nakita ko sa Department of Energy, ang source natin ito yung crude oil
Ibig sabihin, kailangan pang i-refine. Oo. Hindi nga, doon nga tayo kukuha refine na yun eh. Ito po, Sen, yung ginagamit natin ngayon, 98% ay galing dun sa Persian, yun sa dumadaan ng Strait of Hormuz. Hindi ako naniniwala doon. Pakita mo, bakit ka kukuha doon para i-refine mo rito? Eh meron naman sa Singapore. Refined na. Ito yung Finished presyo. product na. Alam ko yung presyo. Kahit hindi mo alisin yung excise tax. Kahit hindi mo na alisin yung suspension nung Yung excise tax, saka ng yung pati Section VAT. 5 nung Republic Act. Oho. Kasi tatamaan ng Alam mo ba kung magkano yung Alam mo kung magkano yung nakukolekta natin sa excise tax per year? Pero magkano po ngayon? Annual natin? Ito, baka sa collection? avatar ni Nelson, baka meron. Ano po yan? Nakalihim dito Excise sa... tax, aha. Magkano per year ang Per year. ating nakukolekta sa petroleum products? Excise tax. Mula sa excise tax. Kasi 6 pesos per liter ata yan, Nelson eh. Magkano muna yung consumption natin per month? Ayan, Sa kasi diesel at saka sa gasolina. Diyan magiging natin. Kailangan alam natin lahat to eh. Oho. Ang ako sa nalalaman ko, kahit pa paano kasi nakakabasa tayo ng comics sa Nelson. Opo. Tama naman yan, Sen. Tama. Kung wala ka na nababasa kahit na Hiwaga comics man lang, o Darna comics, Wakasan kaya, Wala na ngayon yan, Sen. Pinoy Classics. Buhay pa si Carlo Caparas ata yun, Sen. Si Ruben Yandok ang di ba? Magkano, Nelson? Mahina yung kapat Nahihirapan nitong po yung... bata natin. Mayroon ata kayo dyan ng nota, Sen. Ito. Oh. Bureau of Customs Collection for the year 2025 reported collecting between 220 billion and 260 billion solely from excise taxes on imported petroleum products. Bakit hindi sila pareho ng impormasyon? ng DOF Ito, Department of Finance ang sa akin eh. 136 billion ang sabi sa DOF dito. So, 2021, 136 billion. Aha. 2022, 155 billion. 2023, 163. 2024, 171. Ba? 2025, 173. Nag-average tayo ng 160 billion per year. Average. Aha. Excise tax pa lang yan, Sen, ha? Okay, ngayon, sususpindihin natin yon. Oho. So, itong 160 billion na ginagamit natin sa mga priority projects, kung ano man Sa yan, napakaraming siguro bagay, tatanungin natin. Kasi, tinitingnan ko kung saan ginagamit itong 160 billion na nanggagaling sa excise tax. Yung comics, itutuloy pa eh. Opo. Kailangan na... Hindi wakasan eh. Hindi Kung wakasan. wakasan yun, nakita ko na saan eh. Di ba? Opo. Ngayon, pero ang pagkakaalam ko, itong excise tax, priority projects. Nelson, kung priority projects ito, Hindi dapat. merong impact na naman sa ating buhay. Priority ito eh. Tama po Ipa-prioritize mo ba kung hindi importante? Importante. Importante. Sa mga tweet, inalis mo yung, sinuspindi mo yung collection ng excise tax. 160 billion. Opo. Paano ngayon yung gamit nito na patungkol sa ordinaryong mamamayan? Masasakripisyo yan, Sen. Nagsasakripisyo yun. Opo, So mag-a-add sa sufferings. Yes po. Pasakit talaga yan. Ano yung suffering sa Tagalog? Pasakit nga raw po yan. Pasakit. Oo. So panibagong pasakit Ay, tsak po yan. Tsak po. sa nararamdamang kadalamhatian ng ating mga mamamayan. Opo. Kailangan ba na kaya nga sinasabi ko, nakikita ko yung sa Rotterdam Refinery na nandito sa Singapore. Nakikita ko rin yung Petronas na ang kanilang mga tangke nandito lang sa Singapore eh. Oho. Sa Singapore lang ang kuha natin. Singapore at saka Bakit ka- Malaysia lang pala. Napakalapit eh. bakit ka pupunta sa... Kaya nga sinasabi ko, di kung ayaw ninyong tatlo Opo. na... Kasi gusto namin diretso ho kami doon sa ihayag. Strait of Hormuz eh. Opo. O kukontrata na lang tayo ng isang diesel na kaya nga ang Ayan. transaction, Pwede. diesel to tank transaction. Pupunuin niya. Tapos Pwede naman pala kung ganun, di ba? Okay. Magpapadata yung tanker ngayon, doon sa ang gawin natin, doon na lang sa mga minor players na lang. Ano yung mga minor players ngayon? Kasi Opo. ang mga minor players ngayon, pag pinagsama-sama mo ang kanilang
share Opo. sa total petroleum market, 30% sila eh. Maliit lang pala Yung talaga. tatlo, 70% talaga. Oho, kaya So pala. mapipilitan tayo ngayon. Ayaw na kitang gamitin ngayon. Ayaw mo magbigay tatlo, libro mo eh. Oho. Ayaw mo rin buksan ang libro. Ayaw mo rin. Oho. Gagamit ako ng ano nitong mga Small players. small players. Ang pinakamalaki yung Total Petroleum. O Sen. halimbawa, sasabihin ko sa Total, okay. Halika, Total. Total lang. Total naman eh. Nandiyan ka lang. Nandiyan ka na eh. Oo, opo. Oo. Oo. Sasabihin natin sa DO, bigyan mo ng karampatang permit ito. At saka yung mga kakailanganin niya para makapag-import. Kasi dapat meron siyang official ICPO. Ha? Oho. Oo, meron siyang commercial invoice. Ganun pala yun. Oo, tapos meron siyang ATSC, yung Authority to Sell and Collect. Opo. Meron siyang DTA, Deep Authorization. In DTA, ito yung permit na ibinibigay para manually ma-inspect niya yung nilalaman nung ano eh. Anong tanker Nung mo? tangke. Opo. Oo. So lahat ng ito, statement of product availability, commitment letter to supply, lahat ng ito, authority to verify. Pag lahat ng ito na, pwede nang magano eh. Pwede na siya makipag-transaction po. Pwede kinakailangan lang pumayag ang DOE na bigyan mo na nga nito. Huwag kayong aangal kayong dalawa o kayong tatlo ha. Baka harangin ng tatlo yung bibilan niya, ha? Baka, Baka nga ganun ang mangyari. Kaya natin dinidiscuss ito. Ayun. Samantalang itong sinasabi ko, hindi ko inaalis ang excise tax. Hindi ko inaalis ang VAT. Hindi Pero- masasakripisyo yung priority projects, Sen. 45 pesos pa rin eh. Oho. Kung ang pag-uusapan, Rotterdam Refinery, Oho. base in Sa Singapore. Oho. So meron siyang 4.6 pesos. Eh, Halos 5 piso per liter. Kung sa Malaysia naman, sabi ko nga sa iyo, at least may piso pa siya. Meron Pero pa hindi lugi. Kaya tinatanong ko sa inyong tatlo, bakit kinakailangan maging 110? Gusto ko makakita ng justification. At hindi aabot. Tama kayo, Sen. Kasi kung yan ang magiging formula natin, yan ang gagawin, hindi ka aabot ng 70 pesos per liter siguro, o kaya 60 pesos per liter. Ito na lamang biofuel na ito. Oho. Ano ang magiging problema kapag ka ito sinuspindi na? Sa panukalang batas kasi, Kasama yan. sususpindihin ng hindi higit sa 1 taon. Opo. O anong mangyayari ngayon? Yung locally sourced biofuel, mapapalitan nung tinatawag na, meron silang tawag dyan eh, yung palm methyl ester, PME. Yung sa atin kasi coconut Coconut, opo. methyl ester, CME. Oho. So mapapalitan ng CME natin ng PME. Oho. PAM. O ano mangyayari sa local industry? Ito yung problema. Bagsak na naman Madi-displace tayo. madi-displace ngayon yung CME natin. Maapektuhan, sinasabi ko nga sa iyo, yung presyo ng kopra. Opo. Mahihina yung farm gate income ng mga farmers natin Opo, sa yung mga magniniyog. magniniyog, ano? Opo, oo. O, ano mangyayari doon sa pre-excess ng supply natin? Makikipag-compete ka sa export na very competitive ngayon. Nako. Ang daming substitute sa biofuel na nanggagaling sa coconut ngayon eh. Opo. So, yung industry ngayon, magsasakripisyo to. So, ang dami kagad ginawa, aalisin ang excise tax, 160 billion. Paano yung pinaggagamitan nito kung pag-uusapan ay yung pananggalang para sa mamamayan? Oho. O, edi ngayon, problematic yon. Isususpindi mo yung gamit ng locally sourced biofuel, mag-i-import ka sa, kasi ang kanilang threshold, dapat hindi tataas ng 5% yung cost ng fuel pagka binlend mo eh. Opo. mahal kasi daw yung coconut oil. Oo nga. mahal. So mag-i-import ngayon. Mag-i-import, opo. O madi-displace ngayon yung locally sourced biofuel natin. Wala ng ano. Oo. Paano ngayon yun? Ang assumption ba natin, yung CME, ito yung coconut methyl ester at saka yung palm methyl ester, ano ba yun? Talagang yung replacement, yung ba parehong-pareho ba yung kanilang karakteristik? PAM tsaka ng coconut. Oo, ibig ba sabihin ano ba ang epekto kaya niyan? Oho. Paano yung halimbawa, yung ano na lang, yung performance ng engine mo, kung halimbawa, sasakyan, halimbawa, kung- ano na ba yun? Na-test na ba yun? Oho. Oo. Meron pa tinatawag na cold flow behavior. Kukwentahin mo pa yun, ano?
yung stability sa storage. Opo. Parehong-pareho ba? Yun ang tanong. Ngayon, sabi na hindi po. O, paano ngayon ito? Ang daming consequence. Kasi iba yung Negative consequences. Tama. Oh. Pagkatapos, alam mo, yung biofuel, hindi lamang siya pang-suporta sa ating energy sector. Gano'n lang yun, parang 2% o something lang yun. Yes po, napakaliit lang yan. Pero Sen. kaya ginamit yung mandatory sourcing ng local biofuel Opo. para sa economic and social support sa coconut mga- industry. sa mga Yun ang magsasaka pinaka-ano natin nun. ng nyog. Yun ang pinaka-ano nun. Oho. So, 1 year mong sususpindihin yun, naglulupasay na yung ekonomiya natin. Sabi ko nga sa inyo. Oho. Paglulupasayin mo yung, Yes. dadami na yung magiging chain reaction na lahat yan. Lalawak ang problema. No? Kaya ang itatanong natin, siguro bukas, kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, Oho. ano ka? Shell ka ba? Shell, Petron, tsaka Chevron. Oo. Kayong tatlo. Pwede pa po nating pwede ba nating palitawin sa inyong mga na ilan po ba ang porsyento po na kinukuha nyo sa Persian Gulf? Oo nga, no? Nandun talaga nang gagaling. Kasi kailangan lumitaw Mache-check po ba natin, meron po ba tayong pwedeng mapaggamitan na audit na talagang kinuha nyo sa Persian Gulf at hindi nyo kinuha sa Singapore? Dito lamang sa malapit yung pala kinuha yan. No? Kasi alam po namin yung presyo sa Singapore Ah. Yung Petronas, nagmi-maintain po ng napakarami pong tangke sa Singapore. Nandyan po lahat ang tangke nila. Yung Rotterdam na pinakamalaking refinery, palaging puno po ito. Bakit hindi po kayo dito kumukuha? Baka yan Ito open po ito. Hindi naman po inabot ng gera ito. Kasi ang lagi nilang ginagamit na formula yung Brent crude, no? So, yung Brent crude price. $120 na per Oo, barrel. yun ang kanilang basis lagi sen eh. Kaya tumataas Kahit wala pa rito yung supply nila na Ayan, binili. oo. Yun ang pinagbabasehan, yung mataas na. Kasi ang risk naman daw Yung nila. Rotterdam refinery, Jen, ang shipment doon, 100,000 liters. Liters. Okay? 100, bali ano yun bali 100,000 metric tons ang ibig ko sabihin. 100,000 metric tons. Yun ang Opo. pinaka minimum. Oho. Pagka kukuha ka sa Rotterdam refinery. Ang ibig sabihin nun, 118 million liters. Opo. Ang presyo nun sa Philippine peso, 60 pesos na per $1 Opo. Oh. Ang isang metric ton kasi 1,180 liters. So yung FOB, ito yung freight on board, $570 per metric ton. Okay. Ibig sabihin, 1.7 per liter. Aha. Oh. Pag kinuwenta natin sa FOB, Philippine price per liter, 29.83 nga. Ito may kwenta ako Oho. Di, tsaka siguro, no? Bagay, Sen, sabi nyo nga, magtatanong naman kayo bukas, dito natin lulutang. Kasi krisis ng buong mundo ito Kung meron man silang formula o talagang isabi ginagawa habang walang gulo, naso, no? Eh ngayon may gulo, baka na naman pwede tayo dumirekta na kumuha diyan sa Singapore at saka ng Malaysia kung may itong problema, existing na problema ito. Eh, tatanong ko, saan nga kayo kumukuha? Oh, yun na nga po. Bakit Oo. hindi ka kumukuha dito? Ito naman ang kuha na sa Singapore. Oho. Oh. Eh baka kasi naman, alam mo Sen, sa palengke, may suki na ho kami. Pagka kumuha pa kayo dito sa akin, baka magkulang ano sa sinusuplayan Hindi, ko. alam natin ang presyo doon. Alam natin ang presyo. Meron silang tinatawag na MOPS, di ba? Yung Yes MOPS. po. Oho. Yung Means of Plot Singapore. Kaya nga, dito nga kinukuha Yan ang mga basis po din po nila sa computation Oo. Oo. Oh. Di ba yan natin Sen, siguro makapagpaliwanag ang mga petroleum company o kung sa bagay na yan. Kung ano man. Yun ang ambassador ng South Korea. Ay, hindi pala kayo, ano ba ito? Nag-meeting kayo, hindi nyo kami sinama ni Jen. Basta may dala atang langis din yan South Hindi, Korea? nagpunta ako sa Sumandali doon. Mga Ayun, ang sinasabi kayo po namin. nagpunta, yes. 3 araw lang naman yun kasi Ay, yun yan ay- ang sinasabi ko na nga ba, oo. natanguhan ko na yung mga kababayan natin doon. Kasi nga dahil sa ang daming problema. Opo. Sinadya ko na rin sa 2 bagay. Makumusta natin sila. Pagkatapos, mabisita ko naman yung ating embahada sa South Korea. Maayos naman po.
napakaganda ng pagtanggap ng ating ambassador doon. Oho. Ambassador Bernadette Perez. Fernandez yata o Fernandez. Oo. Talagang pati yung lahat ng ano niya, lahat ng departamento. Inisa-isa natin magmula sa agriculture. Opo. Merong yung labat, yung tungkol sa mga manggagawang migrant workers, ano? Opo. Pati yung sa kanilang housing, no? Pati SSS, Pag-ibig, nandun lahat eh. Kaya inisa-isa ko silang lahat. Aha. No, kaya lang dahil sa agriculture ang pinaka gusto nating talakayin doon dahil ang South Korea kasi nag-iinganyo sila ng mga kababayan nating mahilig sa farming. Yes. Tinatrain nila doon. Totoo po yan. Alam mo ba ang upa nila doon pagka halimbawa sila'y pumayag na ma-employ doon? Oo. Tinanong ko kumikita sila ng hanggang 80,000 pesos per month. Converted na. Sa pesos. Apo. O saan mo kikitain dito yun? Nako, At saka napakaganda po ng mechanization ng hindi mahirap mag-farm. Yung farming mechanization po nila sa napakaganda. Sinabi ko nga sa kanila, doon ko lang nakita sa South Korea, maging sa bansang Japan, Opo. puro bilyonaryo ang ang mga Ang magsasaka po? magsasaka eh. Yun ang Dito lang sa sinasabi bansa natin, Oho. kabaligtaran. Sila yung nagtatanim ng palay, nakakainin natin. Pero sila yung halos hirap na hirap sa paghanap ng makakain. Pero wala silang chicharon doon. Sen. Meron. Na ganito kalutong. Hindi, meron sila pero hindi ganyan ang itsura. Ganun po. Oo, iba-ibang chicharon. Yun nga. Oho. At saka Ayoko na lang sabihin dahil sa baka maawa kayo sa nginunguya ninyo. at saka nag-i-import sila sa Pero masarap din yung nginunguya Ayaw ninyo. po naman, Oo. Yan po yung ginawa ni, ano to, itong ating mga kaibigan sa R. Lapid Chicharon. Sa pangunguna po ni Ate Bioli Lapid. Si Ate ganun ba Bioli. Ay, nako. Alam mo, close na close po ako dyan, Sen, eh. Noon pa po, Bata talagang pa tayo, di ba? bata pa lang ko kami. Ate Bioli, kamusta na po kayo? Matagal na po tayo hindi nagkikita. Minsan, Buti na- sana yung makadaupang, naalala niyo po kami. Naalala nyo kami bigyan ng Opo. chicharon dito. Opo, Para opo. maging malutong ang aming usapan. So, pero para ma-relate natin yung pagpunta ko sa South South Korea. Yes po, sir. Naitanong ko din naapektuhan ba kayo ng biglang pagsasara ng Strait of Hormuz. Strait of Hormuz? Oo nga pala, siyempre, yung petrolyo dun sa kanila. Sen. Meron din sabi nilang gano'n, parang out of parang excitement o kaya kung gano'n. Pero alam mo, isang araw lang na nakapag-adjust sila kagad Ganun po Hindi kabilis. nagkaroon ng apekto sa kanila. Hindi kagaya natin. Isip-isipin mo naman. Oho. Magkano? 55 pesos tayo, biglang naging 110. Oh, yan. At bukas po, another, paano mo i-justify yan? Yun Yan ang gusto kong itanong sa kanila. Bakit naging 110? Bakit biglang Siyempre, merong kwenta yan, di ba? Oho. Merong kwenta yan. Kasi mangyayari lamang yan kung palilitawin po ninyo at talaga namang mababalidate natin ang lahat ng inventaryo ninyo nanggaling sa Strait of Hormuz. Ayun, dumaan na Doon talaga dumaan. doon. Oho. At hindi na kayo makakakuha. Ano po isilbi po ng mga tangke sa Singapore na yan po ay talagang inimbak ng dalawang malalaking refinery sa mundo. Oho. Yun pong Suez Canal Opo. at saka yung Red Sea, hindi po nag-stop yun. Yun po yung NLEX o SLEX. Oho. Ha? Ito isa, Strait of Hormuz. Ito namang Strait of Hormuz parang Maliit na kalsada lang po ito eh. parang Visayas Avenue lang yan. Oo po yun, oh. Di ba? Ba't ba yun nga, tatama kayo, bakit kayo nang ipini-play up ng gusto, no? Uy, dahil nga nagkagera. Ah, Wag nating maring merong naapektuhan pero wag po nating isipin na dahil nga yang nagkaroon ng Strait of Hormuz, sabi pa nga magbebenta pa ng kung ano-ano para lang makabili tayo. noong Biyernes ata, Nelson, binalita mo na may plano tayo magbenta ng government property para lamang tayo magkaroon ng pera. At yung pera ba yun, sinabi ba sa balita na yun ang gagamitin pambili ng... Bakit? Ang ibig ba sabihin kayong tatlo na oil major Company. players, Opo. wala na kayong pambili? Oo nga, no? Bakit, Naging 110 nga Mas dumami bakit ang na palang pera nyo. gobyerno na ang mag-ano? Ba't gobyerno na? Kung gobyerno na, okay lang. Ito yung gagawin natin. Okay, pero pumayag kayo na kami na ang bibili. Opo. Ilalagak namin sa inyong mga istasyon. Opo. Pero ito yung presyo. Babalik tayo sa 55 kasi ang kwenta nandito lang Oo nga, no? Tapos sabi ni Secretary Hindi Sharon... kami dadaan sa Hormuz.
Oo. Kukuha lang kami sa Singapore kasi nandun ang dalawang Baka nga malalaking refineries. Baka nga naman, pero open ba sa lahat yun, Sen? Baka naman pinipili nga lang nila makabibili doon. Hindi naman open sa So, lahat. hindi pakita nila sana pinipigil. Bakit pipigilin ng ano? Bagay, Bakit pipigilin tatama ka. tangki yun eh? Oo, refinery ngayon eh, lahat open eh. Kailangan i-open pati libro. I-open lahat para sa ganun, malaman natin gaano ba talagang epektong nangyari sa atin, bakit naging 110. Yun ang una kong tanong eh.